Opisyal nang inaprubahan ng Korte Suprema ang impeachment case laban kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa inilabas na resolusyon ngayong araw, ang desisyon ay kasunod ng serye ng mga reklamo ukol sa munay katiwalian, abuso sa kapangyarihan at paglabag sa saligang batas. Ayon sa mga tagapagsalita ng Korte Suprema, masusing sinuri ang mga ebidensyang iniharap upang tiyakin ang legalidad ng mga negasyon laban sa Pangulo. Nagulantang si Pangulong Kuting at ang kanyang mga kampo sa biglaang at mabilis na desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa Malacanang, labis silang ikinadismaya ang naging hakbang ng korte at binigyang diin na malinis ang konsensya ng Pangulo. Samantala, nagbunyi ang oposisyon at ang ilang grupong civil society na matagal nang nananawagan para sa pananagutan ng administrasyon. Ito ang simula ng hustisya para sa bayan. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, isa sa mga pangunahing nagsulong ng impeachment. Habang tumitindi naman ang tensyon, nakaabang ngayon ang buong bansa kung paano harapin ng administrasyon ang impeachment process. Ayon sa mga eksperto, maaaring magdulot ito ng mas malalim na krisis sa politika kung magpapatuloy ang pagkakabahabahagi ng mga ahensya ng gobyerno. Samantala, umaasa ang taong bayan na mananaig ang katotohanan at hustisya sa gitna ng kontrobersyang ito. At yan nga ang mga balitang ating abangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan. Nananawagan si Tatay Digong ng kudita. Tayo po'y mga ordinaryong Pilipino, lahat ng mga Pilipino, ay pwedeng kumausap sa inyo. Dahil ang tungkulin po ng mga militar is to serve and protect the Filipino people, the Constitution. Hindi po protektahan itong animal na bangag. Yun po ang tungkulin ho ninyo. Karapatan po namin yan. Kasi nga ho, kung wala kaming malapitan, saan po kami lalapit? Alangan naman lalapit kami sa NPA. Yung mga NPA kalaban ni Tatay Digong. Ano, saan kami lalapit? Sa Abu Sayyaf. Tuloy nga, tinabla daw si Tatay Diggs. Hindi basta-bastang magpapa-impluwensya o magpapadala sa anumang hamon ang Armed Forces of the Philippines. Solido raw ang chain of command. Si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanilang Commander-in-Chief. Listen and listen well. The chain of command is intact. It is secured. We take pride in being military professionals. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution. And we adhere to the chain of command. Ganyan ang Putang ina, sinabi nyo na ho na ang inyong loyalty to the flag and the Constitution. Bulag pa ba kayo? Ginagago na ho ang konstitusyon ng ating bayan. Putang ina ninyo, sarap ninyo pagmumurahin. Coming from your mouth. Anong sabi ninyo? Ang loyalty ninyo sa watawat ng Pilipinas at sa saligang batas. Look at now! Ano ang nangyayari sa Pilipinas? Ang tahimik ninyo eh. Napaka-imposible pag hindi po kayo tinamaan ng aming pinagsasabi. Chain of command. Susunod ba kayo sa isang commander-in-chief na may problema sa droga? Putang ina, bangag nga sabi ni Tatay Digong, alam ninyo yan. Magpakatotoo tayo, sabi ni Tatay Digong, huwag tayo maglukuhan. Payag na lang pala kayo na yung magmando sa inyo, drugista. Wow! Kung totoong mahal ninyo ang bayan at ang konstitusyon, kayong mga militar, obligado kayo sa drug test. Bakit ayaw niyong obligaduhin itong presidente ngayon na commander-in-chief ninyo na nababalot sa isang kontrobersyal na siya ay durugista? I-hair follicle test ninyo. Wala ho kaming nakarinig sa inyo eh. Wala ho kami ni isang sundalo na nagsasabi, isang general na nagsasabi, ipa-hair follicle test itong si Bangag.
Di ba kayo nakontento dun sa pulburon video na lumalabas? Authenticated, certified po yun. Sigurado ba ho kayo sa watawat? O nabayaran na rin ho kayo? Kayong mga generalis, magpakatotoo ho kayo. Ang tungkulin ninyo, sinasabi ninyo para sa watawat at sa konstitusyon. Itong ginawa ho ng mga kongresista ngayon, nagpakulong ng walang kasalanan at walang kaso. Hindi ba ho ito paglabag sa konstitusyon? Julia, maraming salamat sa pakulay. Yung ginawa sa KOGC, hindi ba ho ito paglabag sa konstitusyon? Yung gusto nilang papasukin ng ICC na walang jurisdiction, hindi ba ho ito paglabag sa konstitusyon? Yung pagpapasok ni Bangag ng mga sundalong kanu at sila ay nakikialam sa ating soberenya, hindi ba ito paglabag sa konstitusyon? Marami na hong nilabag. Yung pagbibinta ng ginto na 25 tons na until now, hindi pa natin alam na saan. Hindi ba ito labag sa konstitusyon? Yung pagkuha ng pondo ng PhilHealth, 89 billion, hindi ba ito paglabag sa konstitusyon? Flood control projects, bilyonis, 550 billion. Hanggang ngayon, hindi pa may paliwanag. Hindi ba ito paglabag sa konstitusyon? Yung mga, ninyo, yung benepisyo ninyo, napapahamak, hindi ba ito paglabag sa konstitusyon? Come on, magpakatotoo ho tayo. Maharlika investment scam. 500 billion na. Wala kayong may retirement magkukuha, GSIS, PhilHealth. Utangin na, ang laki ng paglabag sa konstitusyon. Ayan. Kung ganun po ang inyong paninindigan, pumayag lang pala kayo na may durugista tayong presidente. Meron kayong chief of staff na durugista. Sinabi ni Tatay Digong, durugista yan eh. Ni minsan, hindi po napatunayan ng Marcos admin na si Bangag ay hindi durugista. Tahimik sila doon. Dahil pag nagpa-hair follicle test, positibo ang animal. Ang sandatahang lakas sa kabila ng hamon o tila panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagsuporta ng AFP kay PBBM. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos, nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct. Correct. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Mismo! Hindi malinaw kung paano, bakit at kung ano ang sinasabi ni Digong na fracture. Buang kang media ka, ipaliwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin na fractured. No? Yung pag-suppress ng freedom of expression at freedom of speech, fractured na yan. Yung pinakulong mo ho, yung isang tao na walang kasalanan, fractured na yan. Yung pangungurakot na walang habas na paglilibas ng kaban ng bayan, fractured na yan. Kayong mga media, masasabi ninyo hindi fractured kasi bayad kayo. Yung pondo sa PhilHealth, malversation, 89 billion. 27 na lang ang titira kasi kinuha na yung 60. Hindi ba ho fractured yan? Sobrang fractured po yan. Yung pagbibinta ho ng ginto na hindi natin alam, na hindi nila mapaliwanag, anong tawag doon? Fractured. Isa pa sa mga fractured ngayon, ang bagsak na ekonomiya, napabayaan. Magkano ba palitan ng piso kontra dolyar? Puking ina, fractured po yan. 59 na ho. O kahapon ho ito. O. Yung inamin ng presidente na hindi niya alam paano magresponde sa bagyo, ang tawag dyan, fractured. Anong gagawin natin? Wala siyang alam. Di ba ho? Trilyones na pundo ng bayan, ang tawag dun, fractured.
So hayaan na lang ng militar to. Kasi sa tingin ninyo hindi fractured yan. Walang walang nagtatanong eh. Walang nagrereklamo dito sa pira sa kaban ng bayan. Tanging kami lang, mga political vloggers. Hindi nga ho ninyo napag-usapan sa inyong mga channel yung 550 billion na flood control projects. 800 billion ang program funds. Hindi nga ho ninyo pinag-uusapan eh. Pati yung ginto, 25 tons, 129 billion. Hindi nga pinag-usapan ninyo. Hindi ninyo matatawag na fractured. So ano yun? Ngiwi lang. Yung paglaganap ng droga, ang tawag din, fractured. Yung ipinagtanggol sa Kongreso ang mga durugista hanggang ngayon naghihiring, ang tawag din, fractured. Ganun na ba talaga tanga? Mga media? Loyo. O bali sa pamamahala sa bansa. Maanghang naman ang buweltarya ng Malacanang. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, makasarili ang panawagan ni Digong na patalsikin si Pangulong Marcos para makatake over ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Tanga! Ikaw, Bersamin, wala kang utang na loob. Kailanman wala hong sinabi si Tatay Digong na patalsikin yung ngiwi na yan. Wala. Meron ba sinabi ni Tatay Digong patalsikin si Bangag? Wala ho. Maingat dyan si Tatay Digong. Ayaw ni Tatay Digong ng ganyan dahil presidente siya. Uy, para maging presidente si Inday, tanga nyo. Kung gusto lang maging presidente ni Inday Sara, kung gusto lang maging presidente, hindi na binigay kay Bangag yung posisyon ng pagiging presidente. Eh di binangga na lang sana ni Inday ito. Kaso ang problema, hindi man nakalain ni Inday Sara, ganito katarantado itong si Bangag. Ganito katraidor eh. Walang sinabi nga ganon, angiwiim, animal kang ngiwiing ka. Ni minsan, kahit galit na si Inday Sara, galit na ang mga Duterte, hindi ho sinabi ni Tatay Digong yan, napatalsikin kang Bangag ka. Kami lang ang gustong tumalsik ka dyan. Tapong ka sa Guam, sabi ni Kado. Karapatan namin yan. Bilang isang mamamayang Pilipino, kami yung employer ninyo. Animal, ayaw na nga namin sa inyo eh. Kaya sipain namin kayo. Yung kapangyarihan ninyo, hiraman yan. Ang mga Pilipino ang nagluklok sa inyo, mga Pilipino ang magsipa sa inyo. Hindi ang paghabang buhay. Kaya may karapatan tayo kasi nasa demokrasyang bansa tayo. Kahit sinong tao may karapatan na ang gusto mong pag-resignin si Bangag, gusto mong patalsikin. That's normal. Part ng demokrasya yan. Pero ngayon gumawa ng kwento ito sila ni Bersamin kasamang media, panluluko to sa mga militar. Ito yung totoo. Gagawin daw ng dating Pangulo ang lahat, pati pang-iinsulto sa armed forces para lang matuloy ang kanyang balak. Nakagugulat daw ang anilay garapalang panawagang kudeta ng dating Pangulo. Tanga nyo! Mga militare, kapwa ko Pilipino, Yorigos, salamat sa pakulay. Mga militar, harap-harapan po kayong niloko ni Bersamin ng Malacanang kasama itong bayarang media. Wala hong panawagan si Tatay Digong na mag-aklas kayo. Wala hong panawagan si Tatay Digong na magkudita kayo. Open your eyes. Open your ears. Gamitin ninyo ang inyong pagkamatalino. Kasi nilalason po ang mga utak ninyo ng mga bayarang media at ng Malacanang ngayon para magalit kayo sa mga Duterte. Dahil alam ho ng mga animal na mahal kayo ni Tatay Digong at mahal din ninyo si Tatay Digong. Only President Rodrigo Roa Duterte ang nagdublado ng sahod ninyo at nagtaas ng moral ninyo. Alam ko ho, matalino kayo. Huwag naman sana ho kayo magpadala dito sa panluloko ng Marcos admin at ng mga bayarang media. Yan ang totoo. Hindi ho sinabi ni Tatay Digong yan na magkudita kayo. Kailanman
Hindi na sinabi na patalsikin si Bangag. Putang ina. Mga supporters, oo. Pero si Tatay Digong hindi. Gumawa ng issue. Kasi nga talo kayo ng mga supporters ng mga Duterte. Sa totoo lang, iba na ho ngayon ang takbo ng ating gobyerno. Nabisi sila sa mga Duterte. Yan na ho talaga ang kanilang pinagkakabisihan ngayon. E nga tuloy, oh. Dapat daw sundin ni Duterte ang saligang batas at tigilan ang pagiging irresponsable. Sa huli, sinabi ng Malacanang na hindi tamang mang-agaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay, panggugulo at pag-aalsa. Maghintay daw sa tamang panahon at sumunod sa tamang pamamaraan. Utang ina, agawin yung posisyon nyo, tanga. Kung gusto lang agawin ni Tatay Digong, pakahirap pa si Tatay Digong agawin. Isang sabi lang, agaw na yan, kinabukasan, maniwala ho kayo. Gusto nyong agawin? Utang ina, wala kayong mandato eh. Zero lang mandato ni Bangag eh. Naging presidente man yan dahil sa mga Duterte. Binuto man yan dahil sa mga Duterte. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan ng taong bayan sa pamamagitan ng mga Duterte. Kasi kung hindi sumigaw ang mga Duterte na iboto ka nyo, hindi ka magiging presidente. Ang nagiging tulay na pagiging presidente mo, Duterte. Eh kung gusto lang na Tatay Digong naging presidente si Inday, pinili talaga ni Tatay Digong. Hindi ginawa ni Tatay Digong yan eh. Hinayaan lang. Kahit nag-warning si Tatay Digong. Pero yung ipalabas ninyo, mang-agaw ng kapangyarihan, putang ina ninyo. Alam nyo ho ba kung sino yung nang-agaw? Nang-agaw ng kapangyarihan? Alam nyo ba kung sino? Kayo. Ikaw, Marcos. Ikaw, Senator Amy. Ikaw yung nang-agaw ng kapangyarihan. Bakit? Putang ina, paluhod-luhod kayo sa Davao eh. Pumunta ho kayo sa Davao, pinipilit ninyo si Inday na maging vice-presidente, pero ang gusto ni Tatay Digong, presidente. Ang rating ni Inday, 21%, ay Kabangag, 10%. Sinong nag-agaw ng kapangyarihan ngayon? Sige nga. Niligawan nyo si Inday, niloko nyo, ginamit nyo. Day, mag-vice-presidente ka na lang. Presidente si Bangag. Kayo yung nang-agaw. Tinalo nga kayo ni Leni Robredo na hindi kilala. Tinalo nga kayo ni Leni Robredo yung vice-presidente 2016. Ni si Leni Robredo, hindi bang kilala natin yan? Walang nakakilala dyan, pero natalo kayo. Paano pa kaya, Inday Sara, di kayo matalo? Tungaw nyo, oh. Yan ang totoo. Kasi nga ho, hindi nila matanggap na nanalo sila sa pagiging presidente nang dahil sa mga Duterte. At tumagal na po yung 3 taon, ang puso ng bayan ay nasa mga Duterte pa rin. Eh paano nga, weak leader eh. Kahit ang mga Pilipino, hinahanap pa rin Duterte. Oh. Kasalanan ba ng mga Duterte yan? Ang mga Pilipino hindi bumilib sa inyo? Paano bibilib? Panay kayo pasyal. Kagagaling lang din ng Dubai, ginawa ninyong animal, baklaran tumunuminto yung yung Dubai. Kanino pera yan? Pera ng taong bayan. Lahat ng kaibigan ninyo, dinala pa ninyo. Magkano ang gastos ninyo? Ilatag nyo. Karapatan namin malaman kung magkano ginastos ninyo. O sino ngayon? Ang may problema. Ito ba, hindi ito fractured? Fractured? Tuloy. Para naman sa ilang kongresista, umi-style ang mga Duterte para Oy! ilihis ang usapan tungkol sa umunoy anomalya sa confidential funds ni VP Sara. Hindi raw bebenta sa militar ang hamon ni Digong. Lumang tugtugin na yan. Wala nang maniniwala. Wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin. Putang ina, nagsalita ang buhaya. Tama ka! Maraming problema ang ating aayusin. Pukinangin, bakit ang pinag-iusapan ninyo dyan?